Bagamat pambata ang Toy Story, may ilang kumpirmadong pagkamatay dito at ang iba ay brutal talaga. Kaya ngayon, titingnan natin ang pinakamalulupit na pagkamatay sa buong serye ng Toy Story, pati na rin ang ilang mga karakter na nawala at malamang ay hindi na rin umabot ng buhay hanggang Toy Story 5. Sa Toy Story, nakita natin ang maraming bersyon ni Combat Carl. Ang pinakakilalang bersyon ay malamang yung lumabas sa Toy Story ng katatakutan, pero ang unang Combat Carl na nakita natin ay may ibang kwento. Sa unang pelikula ng Toy Story, noong 1995, tinali ni Sid Phillips ang isang rocket sa likod ni Combat Carl. Sinindihan ito at pinasabog siya sa maliliit na piraso. Ipinakita lang sa pelikula ang pagsabog, tapos hindi na natin nakita ulit si Combat Carl. Kaya ito ang unang kumpirmadong pagkamatay sa buong prangkisa. Ang langaw na namatay sa visor ni Buzz ay isa pang mabilis na pagkamatay sa pelikula na halos walang nakakaalala. Matapos itulat ni Woody si Buzz sa bintana, sumakay si Buzz sa kotse ng nanay ni Andy para habulin at gantihan siya. Pero nang pumasok siya sa sunroof, makikita natin na may langaw na bumangga sa visor ng kanyang helmet at tuluyang nadurog. At oo, patay na ito dahil pati yung laman loob niya lumabas. Sa madaling salita, naging parang windshield ng kotse ang helmet ni Buzz. Naalala niyo ba si Buster, yung Dachshund na aso na regalo kay Andy nung Pasko sa ending ng unang pelikula? Sa panahong yon, malamang mga 3 buwan pa lang si Buster. Sa Toy Story 2, nakita na natin siyang isang adultong aso, mga 2 taon na ang edad. Pero sa Toy Story 3, isa na siyang matandang aso. Hirap na siyang maglakad, tumaba na siya ng husto at mga 12 taon na ang edad niya. Sa Toy Story 4, hindi na siya lumitaw dahil naiwan siya sa bahay ng nanay ni Andy. Pero sa panahong yon, dapat mga 13 taon na si Buster. Ibig sabihin, sa Toy Story 5, abot na si Buster ng 15 taon. Ang isang Dachshund ay karaniwang nabubuhay ng 12 hanggang 16 na taon. Depende ito sa laki niya at kung paano siya inaalagaan. At kung isasaalang-alang ang kalagayan ni Buster na nakita natin sa Toy Story 3, malamang na sa Toy Story 5 ay pumanaw na siya. Mag-iwan ng like at komento bilang alaala sa tapat na kaibigan ni Andy. Scott, ang aso ni Sid. At kung si Buster ay malamang na pumanaw na, ang siguradong hindi umabot hanggang Toy Story 5 ay si Scott, ang aso ni Sid Phillips. Adulto na si Scott mula pa sa unang pelikula. Hindi natin alam ang eksaktong edad niya, pero kahit sabihin nating 2 o 3 pa lang siya noon, sa Toy Story 5 ay nasa 17 o 18 taong gulang na siya. Kaya siguradong matagal nang patay si Scott dahil sa katandaan bago pa magsimula ang ika-5 pelikula. Mga laruan na sinira ni Sid Phillips. Pero hindi lang mga aso ang naging biktima na may kaugnayan kay Sid Phillips. Hindi lang mga laruan ang sinasaktan ni Sid. Naglilibang ang bata sa pag-opera, pagpapalit ng ulo, pagtanggal ng mga bahagi at pagsasama ng mga piraso ng iba't ibang laruan para makabuo ng bago. Halimbawa nito si Janie, manika ng kanyang kapatid na si Hannah. Pinalitan ni Sid ng ulo ng pterodactyl ang ulo nito bilang bahagi ng dobleng transplant ng utak. Pero buhay pa rin si Janie at ang pterodactyl. Kalaunan, ibinalik ng mga mutanteng laruan ang kanilang mga ulo sa tamang katawan at kapwa sila sumali sa plano para iligtas sina Woody at Buzz. Ganoon din ang sinapit nila Babyface, Ducky, Legs, Rollerbob at iba pang mutanteng laruan. Kahit kulang at gawa sa pira-pirasong bahagi ng ibang laruan, buhay pa rin sila. Sila pa nga ang tumutulong mag-ayos sa mga bagong biktima ni Sid. Ang mga laruan sa kanyang kwarto na na-disassemble ang mukhang tuluyang namatay. Sa ilaw ni Sid, makikita natin ang ilang ulo ng manika na hiwalay sa kanilang mga katawan. Hindi sila kumikilos o tumutulong at hindi rin muling lumilitaw kapag nagkaisa ang mga laruan laban kay Sid. Kaya, habang ang mga mutanteng laruan ay nakaligtas gamit ang mga bagong bahagi, malamang na ang mga manika sa ilaw ay naging biktima rin ng mga operasyon ni Sid na hindi na kayang ayusin. Sid Phillips. At dahil nabanggit na rin si Sid Phillips, mahalagang pag-usapan ng kamatayan na pinaniniwala ang itinago ng Pixar sa Coco. Sa Toy Story 3, muli nating nakita si Sid na nagtatrabaho bilang taga-kolekta ng basura. Alam natin siya yon dahil suot pa rin niya ang parehong itim na t-shirt na may bungo na suot niya noong bata pa siya. Mahaba ang buhok niya, naka-headphones at gumagawa ng musika gamit ang basurahan.
Pagkalipas na ilang taon, sa Coco, may musikero sa lupain ng mga patay na may suot na t-shirt na may kaparehong bumo ni Sid at mahaba rin ang buhok. Hindi rin sinabi ng Pixar na si Sid talaga yon, kaya baka reference lang ang t-shirt. Pero dahil sa damit, buhok at koneksyon ng dalawang karakter sa musika, nabuo ang teorya na namatay si Sid Phillips sa isang punto pagkatapos ng Toy Story 3 at nagpakita bilang kalansay sa Coco. Hindi pa kumpirmadong patay siya, pero kung ang karakter sa Coco ay si Sid, alam nating naging musikero siya, hindi serial killer. Wheezy sa Toy Story 2, nakilala natin si Wheezy, ang penguin na halos nagsimula ng buong pelikula. Noong una, malungkot siya dahil sira ang sipol niya at alam niyang ibebenta siya ng nanay ni Andy sa garage sale. Nailigtas siya ni Woody, inayos siya ni Andy at naging maayos ang lahat para sa kanya. Pero sa Toy Story 3, di na natin siya nakita. Hindi rin siya lumabas sa ika-4 o ika-5 pelikula. Kaya ano nga ba ang nangyari kay Wheezy? Dahil sa itsura at tunog niya, si Wheezy ay parang laruan ng aso na tumutunog. Isa sa mga teorya ay napunta siya sa isa pang garage sale. May bumili sa kanya bilang laruan para sa kanilang alagang aso at pagkatapos ay sinira siya ng aso. Maaring hindi si Buster ang dahilan, pero dahil marupok na si Wheezy simula Toy Story 2, malamang hindi na siya umabot sa ika-5 pelikula. Sa tingin ninyo, ano kaya nangyari sa kanya? Gary, naalala nyo ba siya? Yung matandang nag-ayos kay Woody sa Toy Story 2. Dagdag pa, siya rin ang matandang bida sa Pixar short film na Ang Laro ni Gary, kung saan naglalaro siya ng chess laban sa sarili. Nang lumabas siya sa Toy Story 2, si Gary ay mukhang nasa pagitan ng 65 at 70 taong gulang na. Kung isasaalang-alang natin ang mga taon na lumipas hanggang Toy Story 5 sa panahong yon, ay malamang na umaabot na o lampas na sa 80 si Gary. Sa Toy Story 4, lumitaw din ang litrato niya sa likod ng counter ng tindahan ng antigong gamit. Dahil dito, inisip ng marami na si Margaret, may-ari ng tindahan, maring asawa niya at si Gary ay dating tagapag-ayos ng gamit bago siya pumanaw. Hindi pinapatunayan ng litrato ang pagkamatay niya, ngulit malinaw na may kaugnayan si Gary sa tindahan. Dahil sa edad niya, malamang sa Toy Story 5 ay pumanaw na siya at ang litratong yon ay alaala na iniwan niya roon. Ang tiking pagkamatay ni Zorg. Mayroon din tayong di umano'y pagkamatay ni Zorg sa Toy Story 2, pero dapat linawin kung ano talaga ang nangyari. Habang naglalaban sa elevator, aksidenteng natamaan ni Rex si Zorg at nahulog siya mula sa mataas na lugar. Gusto ng pelikula na isipin nating patay na siya, pero malalaman natin na buhay pa siya at bumalik gamit ang biro na "Ako ang iyong ama." Mukhang magkakaroon sana ng bersyon kung saan mamamatay talaga si Zord, pero masyadong madilim ito para sa mga manonood. Kaya pinalitan nila ang bersyon. Pinalitan natin ang tatay ni Andy. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi kailanman ipinakitang may tatay si Andy sa alinman sa mga pelikula. Matagal nang kumakalat ang kwento na ang tatay ni Andy ang unang may-ari ni Woody. Sabi sa bersyon na yon, nagka-polio siya nung bata. Inalagaan si Woody buong buhay at bago mamatay, iniwan ito sa anak niya. Sumikat ang teoryang ito dahil sinabing ikinuwento ito ni Joe Ranft, isa sa mga manunulat ng Pixar. Gayunpaman, ayon kay Andrew Stanton, na sumulat din ng unang pelikula, ang kwento ay pawang kasinungalingan. Hindi talaga kasama sa opisyal na kwento ang pagkamatay ng tatay ni Andy dahil sa polio. Hindi rin ipinaliwanag ng Pixar ang nangyari sa kanya, kaya marami ang naniniwalang namatay siya bago ang unang pelikula. Sammy Salamandra sa Toy Story. 5. Nakilala natin si Sammy Salamandra, ang alagang hayop ni Bonnie. Nang tanungin ni Woody kung siya rin si Sammy na kilala niya, ipinaliwanag sa kanya na siya pala si Sammy Salamandra numero 2. Namatay si Sammy Salamandra numero 1 bago magsimula ang pelikula. Isa pa itong kumpirmadong pagkamatay sa serye. Nang di gumana ang plastic na kamay ng mga laruan sa screen ni Lily Lilliput, ginamit nila ang paa ni Sammy numero 2 para kontrolin ito. Pagkatapos, binitawan siya at tumakas si Sammy sa mga halaman. Hindi namatay si Sammy numero 2 sa eksenang yon, kundi nakatakas siya. Pero sa credits, lumitaw agad ang Sammy Salamandra numero 3. Hindi nito pinapatunayan na namatay ang pangalawa. Kaya, mas tama sigurong hindi na nakuha ni Bonnie si Sammy matapos itong makatakas at pinalitan na lang ng iba. Sa maikling panahon, dalawang magkaibang salamandra agad ang nawala kay Bonnie.
Kung ang salamandra ay nabubuhay ng 5 hanggang 30 taon kapag inalagaan ng maayos, hindi ba malinaw na masama si Bonnie bilang tagapag-alaga ng alagang hayo? Ang pagkamay ni Buzz sa Game Boy Color. Bilang dagdag, may honorable mention tayo na hindi alam ng karamihan. Sa Toy Story 2 sa Game Boy Color, kapag naubos ang buhay ng manlalaro, may animasyon ni Buzz na nakahandusay sa tabi ng 2 baterya. Ipinaliwanag ng laro na naubusan ng enerhiya si Buzz, kaya bumagsak ang katawan niya at hindi na siya gumalaw. Sa madaling salita, ipinapakita nito kung ano ang magiging hitsura ng pagkamatay niya kung sakaling maubos ng tuluyan ang kanyang mga baterya. Hindi man opisyal na kamatayan sa pelikula, bihira itong pagkakataon na diretsang ipinakita ng prangkisa kung paano maari mamatay si Buzz Lightyear. Ngayon, sabihin mo, alin sa mga kamatayang ito ang hindi mo napansin? At sino pang karakter ang tingin mong di naabot ng buhay sa Toy Story 5?